The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The Arangkada magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani po sa mga nanonood at tagapakinig ngayon ng ating live via Radio Agri 90.1 FM Facebook page. Ayan. Welcome po sa Usapang RCEF. Ako po si Gian. At ako naman po si Carl. Kami po ang inyong makakasama at makakakwentuhan tuwing Miyerkules at Biyernes ng 10 a.m. to 11 a.m. Ayan. Bago po tayo mag-umpisa ay babatiin po muna namin ang aming mga butihing director. Ayan. Director 4, Sir Dionisio G. Alvindia. Sir Joel V. Dator, Director 3. Sir Elijah Z. Davalos, ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services, Sir Andres M. Tuates Jr., BPED Chief and Interim Head of Coconut Trust Fund, Facility Management and Operation Division, and Sir Nelson C. Santiago, LSD Chief and Interim Director for Research and Development. Siyempre, binabati rin natin partner, si Sir Jet Molek Subaba, ang Section Head ng STIPS, at kay Ma'am Bess G.S. Magararu. Ayan, section head naman siya ng STIDS. At syempre, isang mainit din na pagbati po sa lahat ng mga empleyadong naririto, nakikinig on-air and online. Sa mga naka-field work po natin nakasamahan, sa ating mga magigiting na security guards, sa ating mga driver, sa ating utilities, partner, nakasalukuyang nasa travel din ngayon. Mga drivers na nasa travel ngayon, nawa po ay maging safe po tayong lahat sa ating mga biyahe. Ayan, sa bagong usapang RCEF po ay tampok ang mas pinagyamang talakayan tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Mula sa layunin, requirements at teknolohiyang ipinapamahagi hanggang sa benepisyo at ambag nito sa pagpapabuti ng produktibidad at competitiveness ng agriculture. Ayan, onting recap lang tayo siguro, partner, sa huling episode ay tinalakay natin yung mahalagang tungkulin ng Land Bank sa RCEF 2.0. Kasama natin dyan si Sir Danilo Crobalde, ang head ng Program Management Department ng Land Bank of the Philippines. Kaya kung na-miss nyo ang previous episodes natin, maaari nyo itong balikan o panoorin sa YouTube channel ng Radyo Agri 90.1 FM PhilMec. And please do like and follow the official Facebook page of RCEF Mechanization Program. Yan, meron na po tayo. Live na po ang RCEF Mechanization Program. At kung gusto niyo naman po makita ang mga nagawa ng RCEF Mechanization and Extension Program sa unang 6 na taon, i-check nyo lamang po ang RCEF Mechanization and Extension Accomplishment Report. Yan, inilagay po namin siya sa comment section. Check nyo na lang po, nakapin po ito. Ayan. Para din naman po sa text hotline ng Radio Agri 90.1 FM, ay maaari po kayong mag-text sa 0962-119-7445. Ayan. Pero bago tayo magpatuloy, partner, ay panoorin po muna natin ang mga aktibidad nitong mga nakaraang linggo para malaman po natin ang mga impormasyon tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Ayan. Panoorin at pakinggan po natin ang Balitang RCEF.
former Senator Villar, tumanggap ng RCEF Accomplishment Report. Pinangunahan ni na Director 3 Joel V. Dator at FMFOD Chief Raymond R. Andres ang formal na pagbibigay ng RCEF Mechanization and Extension Program 6-Year Accomplishment Report kay Senator Cynthia A. Villar at Chief of Staff Attorney Reggie B. Tamanya nitong August 3 sa Taguig City. Tampok sa report ang mga pangunahing nagawa at tagumpay ng mechanization at extension program na ipinatupad ng PhilMec mula 2019 hanggang 2024. Occidental Mindoro nakatanggap ng makinaryang RCEF. Nasa 63 units ng 4-wheel drive tractor at 31 units ng rice combine harvester ang ipinamahagi sa mga benepisyaryo ng RCEF Mechanization Program sa Occidental Mindoro nitong August 29. Layunin ng pamamahagi na mapabilis ang operasyon sa bukid, mapababa ang gastusin at mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka. 16 FCAs at LGU, lumahok sa RCEF Machinery Demonstration. Lumahok ang 16 na FCAs at LGU sa demonstration ng mga makinaryang pantanim noong September 3 to 4 sa Aglipay, Quirino at San Miguel, Leyte. Ayon kay Chair Victor Romualdez ng Green Leaves Farmer Association, madaling gamitin at matipid sa gasolina ang riding type transplanter na kayang tapusin ang 4 na ektarya ng palayan sa isang araw lamang. Sa aktibidad, natuto ang mga kalahok sa tamang paggamit ng makinaryang pantanim mula sa RCEF Mechanization Program. 303 milyong halaga ng makinaryang RCEF ipinamahagi sa Region 1. Nasa 90 units ng 4-wheel drive tractor at 48 units ng rice combine harvester ang ipinamahagi sa 105 qualified FCAs sa Region 1 na ginanap sa Santa Barbara, Pangasinan nitong August 28. Umabot sa 303 million pesos ang kabuoang halaga ng mga makinaryang ipinamahagi sa mga qualified FCAs mula sa probinsya ng Pangasinan, La Union, Ilocos Norte at Ilocos Sur. At yan ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para sa karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o kaya ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. Yeah. Ngayong episode po ay makakasama po natin si Senior Manager Jericho N. Martinez, OIC ng Program Development and Management 2 Department mula sa Development Bank of the Philippines of ODBP. Ayan. Tatalakayin po natin ang mga impormasyon tungkol sa tungkulin ng DBP bilang isa sa 2 ahensyang nagpapatupad ng Expanded Rice Credit Assistance Agency under ng RCEF program. Ayan. Magandang araw po. Hello po, sir. Good morning po, sir. Ayan, Good morning po. Good araw po. Ayan. Baka may gusto po kayong, sir, batiin o i-shout out bago po tayo mag-umpisa. Magandang araw po muli sa mga tagapakinig ng ating usapang RCEF at sa tagapakinig ng Radyo Agri 90.1 FM. Salamat po ulit sa invitasyon na ibinigay niyo po sa Development Bank of the Philippines para ipamahagi po ang aming role sa RCEF po. Gusto ko rin pong batiin sana ang mga officials ng DBP sa pamumuno po ng aming President and Chief Executive Officer, si Michael De Jesus po. Sa amin pong sector head sa Development and Resiliency Sector, si Sir George Inocencio. Sa amin din pong Program Development and Management Group Head, si Sir Nolly Cruz. At sa amin pong hardworking ng mga kasamahan dito sa Program Development 2, si Justin, si Franco, si Angel, si Rinette, si Sam at si Jovi po. Ayan. Siyempre sir, thank you din po sa pagtanggap po ng aming imbitasyon. At siyempre, i-shoutout na din po namin lahat po ng sinoutout niyo po. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Ayan. So, para po umpisahan ang ating talakayan, sir,
ay maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga listeners at viewers kung ano nga po ba ang Expanded Rice Credit Assistance ng RCEP at bakit po ito mahalaga para sa ating magsasaka? Salamat po muli. Ang ERCA RCEP po ay programa ng ating gobyerno po na may iba't ibang components o bahagi. Isa po sa mga components nito ay yung credit component na kung saan ang mga financial institutions po tulad ng DBP at ng Land Bank ang naatasang mag-implement nito. Ang component po na ito ay naglalayong matulungan ang mga individual na magsasaka at mga kooperatibang binubuo po ng mga ating magsasaka upang magkaroon sila ng sapat na kapital para sa kanilang pagsasaka sa pamamagitan ng pagpapautang po. Ganun po pala yun. Sir? Ano naman po yung pangunahing layunin ng DBP at paano po ito nakakaayon sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF po na tinatawag? Yes po. Malalim po or mahaba po ang kaalaman, ang kasaysayan ng DBP. So itinatag po siya noong 1948 bilang Rehabilitation Finance Corporation upang tumulong po sa pagbangon ng mga industriya na naapektuhan ng World War II. So sa loob po ng 7 dekada, naging kaagapay na po ang DBP sa pagpapalawag ng programa ng gobyerno. Sa ngayon po, meron po tayong 4 na priority trust sa DBP. Una po yung infrastructure and logistics, pangalawa po yung environmental protection and preservation, pangatlo po yung social services and community development, and pang-apat po yung pagsusupport sa ating mga MSMEs. Dito po naglalayon o naglalayag po yung ating programa sa RCEP. So sa larangan po ng MSMEs, layunin po ng DBP na matulungan ang mga magsasaka ng palay at mga kooperatiba na magkaroon ng access po sa formal credit at para makamit ang nilalayong food security ng bansa. So kaantabay din po ng layunin ng RCEP na gawing mas competitive ang ating sektor ng agrikultura. Ayan. Thank you so much po, sir, sa inyo pong sagutan. Pero ito po yung kadalasang tinatanong ng ating mga magsasaka, sir. Ayan. Magkano po ang nakalaang pondo para sa ERCA RCEF at ilang % po yung interest rate? Ayan. Maki-explain na rin po, sir, kung ano po yung terms and condition po ng pagbabayad. Yes po. Magandang tanong po yan. So ngayong taon po, 2025, ang nakalaang pondo po para sa RCEP sa portion po ng DBP ay 500 million. Same portion din po to or amount para sa Land Bank. Para po sa mga susunod pang taon ng implementasyon ng programa ng RCEP, nakikipag-coordinate po kami sa iba't ibang ahensya na kabilang po sa implementasyon nito at yung mga direktibang gagawin po. So kaugnay naman din po sa interest rate, tiyak po na matutuwa ang ating mga tagapakinig. Dahil po para sa mga para sa programa ng RCEP, 0 to 2% lang po ang interest rate. Depende po ito kung ang proyektong paglalaanan ng inutang ng pondo at kapital. Kung ikaw po ay isang kooperatiba na gustong magpautang sa kanyang mga miyembro po, maaari kang humiram sa DBP ng 0% lang po ang interest rate. Ngunit may condition po ito na dapat hindi lalagpas sa 6% yung ipapataw na interest sa inyong mga miyembro po para sa pagpapautang. Yun po ang kahilingan ng programang ito. Nang sa gayon po, hindi mahirapang magbayad ang ating mga magsasakang uutang sa kooperatiba. At para naman po sa ibang proyekto katulad ng pagdagdag ng kapital, pagpapatayo ng pasilidad po, or pagbili ng makinarya para sa produksyon o post-harvest, post-production facility ng palay, pwede pong makahiram na may minimal lang po na 2% interest rate lamang. Mababa po ito kumpara sa ibang mga programang pagpapautang or kung ikaw po ay hihiram sa mga informal lenders or yung mga 5-6 kung tawagin. And para naman po dun sa terms and condition ng pagbabayad, inaangkop po ito ng aming mga DBP account officers base sa kakayanan ng mga uutang. So pwede po itong kasing ayon o ang pagbabayad ay i-timing po sa kung kailan ang kanilang pagsasaka or kung gusto po ng borrowers na ito ay gawin ng kada buwan or kada 3 buwan o kada taon po, pwede po naman itong i-arrange. At depende po talaga sa magiging usapan ng ating mga magsasaka o kooperatiba at ating mga DBP account officers kung ano po ang magiging final na condition po ng kanilang pagpapautang.
partner, talagang matutuwa yung mga magsasaka, no? Kung malalaman niyo yung interest rate, talagang mababa talaga siya. Talagang makakatulong sa ating mga magsasaka, ano, sir? It's also good to know din na hindi lang pala monthly basis yung basehan para sa pagbabayad. Pwede rin pala terms o condition nga ng pagbabayad na pwedeng 3 months, pwedeng kung kailan sila aani. Tama po ba, sir? Opo. Ayun. Tama po yun. Sir, may itatanong lang din po kami, sino-sino po yung mga kwalipikado po na makinabang sa pautang na tinatawag natin mula sa ERCA RCEF? Para po ba ito sa kooperatiba lang po ba? O kasama na rin po ba ang individual farmers po? Okay po. Base po sa batas, ang pwede pong manghiram under sa RCEP po ay mga individual na magsasaka na rehistrado po sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture or RSPSA at mga kooperatiba po na binubuo ng mga magsasaka na accredited po ng Department of Agriculture. Ayun. Sir, nabanggit niyo po kanina na yung pagpapautang po ng DBP ay pwede po sa pagbili ng mga makinarya o pasilidad. Paano po, sir, yung pagpapautang? Meron po bang fix na price or pwede po silang mag-request kung magkano? Opo, depende po yun kung ano yung request o kung ano yung pangangailangan ng mga mangungutang po o ating mga borrowers. Kung para po lang po sa isang proyekto nila, kunwari po farm inputs, yung amount lang po ng farm inputs na request nila yung ipaprocess o i-evaluate po. Kung ang pondo po na hihiramin ay gagamitin sa pagpapatayo ng pasilidad po, yun din po, depende rin kung ano yung estimate po nila na pangangailangan para mapatayo po yung pasilidad na yun. So case-to-case basis po tayo, sir? Kung ano po ang Tama po. Pagpopondohan po nila, kung pasilidad po, i-evaluate po ng ating DBP. At yun po ang maipapahiram po sa kanila. Tama po ba, sir? Tama po. Apo. Bukod po dun sa nabanggit ko kanina na farm inputs or yung pagbili ng makinarya o pagpapatayo ng pasilidad, pwede rin po umiram yung mga kooperatiba ng working capital nila o karagdagang pera sa pagpapautang po nila sa mga miyembro. Malaking tulong talaga yan, sir, sa ating mga magsasaka. Aside sa mapupondohan o masusolusyonan nila yung kanilang mga problema sa pagsasaka, mapapahiram din nila sa mga kooperatiba natin, yung mga members nila na nag-i-struggle din or nagsisimula ng nila pagpa-farming nila, sir. Tama po ba? Tama po. Tama po kayo dun. Ayan, mga ka-Radyo Agri, sana nakapag-take down notes tayo para makatulong ang mga impormasyong ito. Wag po muna tayong aalis, mga ka-Radyo Agri, at magbabalik po si Sir Jericho. Ayan, para naman po sa mga nais magsumite ng application at maging beneficiaryo ng RCEF Mechanization Program, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga focal persons by region o bumisita po sa pinakamalapit na PhilMech office sa inyong lugar. Starting with Luzon, for Region 1, covering the areas of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Gregorio, or you may visit her at FMFOD Office, PhilMech, CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0951-541-4869. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento, or you may visit her at FMFOD Office, PhilMech, CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraos City, Cagayan, or you may contact her through 0906-687-1855.
For Cordillera Administrative Region covering the areas of Kalinga, Ifugao, Apayao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane Pascual or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan. Or you may contact her through 0905-691-7462. For Region 4A covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, BPI Compound, Quezon City, Metro Manila. Or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon or you may visit him at FMFOD Office Filmex CLSC Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5 covering the areas of Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr. or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6 covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island Region covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8 covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balencisayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9 covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aisha Sulampid or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 13 covering the areas of Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle Paloma or you may visit her at DA Caraga PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City, or you may contact her through 0938-321-1477. For Region 11 covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Venabista or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12 covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio or you may visit him at Filmec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821.
For BARM covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangkakala or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740. At yan naman po ang mga regional focals na sa PhilMec offices. Yan po uulitin po namin para lamang po yan sa mga may concerns or mga nais magsumite ng kanilang mga aplikasyon sa RCEF Mechanization Program. Maaari nyo po sa nilang i-contact kung meron kayong katanungan regarding sa application ninyo upang maging beneficiaryo din ng RCEF Mechanization Program. Para naman sa may mga katanungan o concerns sa programa ng Development Bank of the Philippines, maaari po natin silang i-contact sa kanilang local sa hotline po nila na 8818-9511 local 2349. Ulitin ko po, 8818-9511 local 2349. Ayan. Bago tayo partner magpatuloy sa ating talakayan, magbasa muna tayo syempre ng mga comments mula sa ating mga listeners on air, ay online Ayan. Ayan, para po sa DA PhilMec, sa mga nanonood sa DA PhilMec, good morning po kay Ma'am Mary Jane M. Corcuera at kay Sir Clemente Camacho Morillo Jr. Ayan. May tanong din si Sir which is babasahin natin mamaya. Ayan. Syempre, dumako naman tayo sa RCEF Mechanization Program Facebook page na partner. Good morning po kay Ma'am Isidro Barowa. Siya po ay from Bangbang Farmers Association. Ayan. Have a great day po sa inyo, ma'am. Syempre, dadako din tayo sa RCEF Extension Program Facebook page. Kay Sir Roberto Resurrection, good morning po, watching from Laguna. Ayan sir, hello po, good morning. Kay Sutang Hun, ayan. Nagutom ako partner. Pangalan niya sa kanyang social media, watching from Mahayag, Zamboanga del Sur. Ayan. Good morning din kay Salmo Jausali, ayan. Good morning po, watching siya from Quezon, kay Ma'am Violi din po, watching naman from LGU Katarman. Ayan. So may mga nakatutok din po sa atin from local government unit po syempre kay Sir Evan Velgado, watching from Baras Rizal. Ayan. Good morning po sa inyo, sir. Syempre kay Sir Sonny, ayan. Makasa, ayan, summer po, saan po pwedeng umutang? Sir, tumutok po tayo sa ating live ngayon upang malaman po natin kung paano po ang proseso ng pag-utang o mga credit assistance mula po sa ating DBP. Ayan. Para magpatuloy siguro partner tayo sa ating talakayan, simulan natin dun sa sa tanong, Ayan, ipagpapatuloy po natin yung talakayan natin, sir. From live po natin, meron pong tanong sir si Sir Clemente Camacho Morillo Jr. Ayan. Ano daw po ba yung 2% per annum daw po ba or per month? Ayan. Per annum po siya. So kung per annum po siya. So sa loob po ng isang taon yun. So i-breakdown po yun kung ang loan nyo po ay per month or per quarter, naka-breakdown naman po yung interest niya. Pero yung computation po ng 2% is per annum po. Ayan, partners. Talagang mababa. Mababa po talaga. Yes, sir. Po. Kaya sa mga may nangangailangan ng credit assistance, ayan, tumungo lang po tayo sa DBP. Ayan. Ayan. Para po sa susunod nating katanungan, sir, kung ang individual po o kooperatiba ay hindi po register sa RSBSA, maaari pa rin po ba silang manghiram sa DBP? Ayan. Ano po yung dapat po nilang gawin, sir? Apo. Bali po, ang pangunahing requirement po talaga ng programa is dapat po ang individual na magsasaka ay dapat rehistrado sa RSBSA. Pero po, wag po kayo mabahala at wag mag-alala kasi madali lang naman po at mabilis yung pagpaparehistro sa RSBSA. Mangyari po lang, pwede tayong makipag-ugnayan sa ating pinakamalapit na Municipal Agricultural Office po sa inyong lugar upang matulungan po kayo dun sa proseso po ng pagpaparehistro sa RSBSA.
Itatanong lang din po namin, sir, meron po ba tayong mga requirements po na hinahanap para po ma-register po ang ating mga magsasaka sa RSBSA? With regards po sa requirements, sa DA po kasi sila po yung nagpo-process ng registration sa RSPSA, kaya maharapat po na sa kanila po direktang makipag-ugnayan po. Yan. So, sir, makikipag-ugnayan po muna ang ating mga magsasaka na nais po mag-register po sa RSBSA. Then, tulong na din po ng ating mga MAO, o Municipal Agriculture Office po. Tapos po, pupunta po tayo sa DBP. Tama po ba, sir? Yes po, kapag rehistrado na po sila, pwede na po silang magsimula na magbigay ng aplikasyon para po makautang na po. Ayan. So madali lang naman siya sa ating mga listeners dyan. Talagang may proseso lang po tayo na sinusunod para maging isang registered sa RSBSA. Ayan. Sir, itutuloy po natin yung tanong. Paano naman po makaka-access ng loan ng ating mga magsasaka at kooperatiba? Ano po yung mga pangunahing requirements at gaano po katagal? Ayan. Yung approval or yung processing time po natin. Yes po. Para po sa pag-apply ng loan po, pwede po tayong pumunta sa pinakamalapit na DBP Lending Center or yung pinakamalapit po na DBP branches. Meron po kaming 140 DBP branches at 32 lending centers sa buong Kapuluan po. At makikita po ang listahan ng mga ito sa aming website sa www.dbp.ph. So, i-click lang po doon. Nandoon po ang aming mga listahan ng lending groups, lending centers at mga DBP branches na pwede pong puntahan ng mga gustong mag-apply po under sa programa ng RCEP. So, sa mga requirements naman po, naka-separate po ito. Isa pong set para sa mga individual at isa pong set para sa mga kooperatiba. So, unahin na po natin yung dun sa individual. So, dapat po unang-una, rehistrado po sila sa RSBSA. Tapos, pangalawa po, actual silang nagsasaka ng palay. At kasalukuyan po silang walang ibang formal na aplikasyon or borrowing sa isang lending institution sa pareho pong proyekto. Kung iba naman po yung iutang nila ibang proyekto po, pwede po naman yun na ating tugunan. At wala rin po sila dapat na negatibong record or yung mga di nabayarang utang or yung mga kaso po sa ating korte, dapat po maayos po yun bago po mag-apply ng loan. At dapat po sumailalim din po sila sa pagsasanay or meron silang experience ukol sa proyekto ng pagpapalay. Sa mga kooperatiba naman po, ito po yung set ng mga requirements natin. So dapat po accredited sila ng Department of Agriculture. At pangalawa po, nakarehistro sila sa Cooperative Development Authority or CDA. And katulad po ng individual na magsasaka, dapat wala silang negatibong record laban sa kooperatiba o pati po yung mga pangunahing opisyales o miyembro ng kooperatiba. And dapat po rin meron silang maayos na back office support po. Ibig sabihin po, merong mga talagang empleyado yung kooperatiba tulad ng manager, cashier, bookkeeper, yung mga collection officers. Para naman po matugunan nila or may katumbas na tungkulin yung mga tao po na mag-process ng mga aplikasyon ng mga members po nila. At yung kooperatiba din po, dapat may kumikitang negosyo o maayos po yung kondisyong pinansyal kasi tinitignan po talaga ng mga bangko yon kung maayos po ang pagpapalatag nila or pagpapalawig po nila ng kanilang pondo at yung kanilang mga proseso ng pagpapautang sa kanilang mga miyembro po. And dapat po yung past due loan ratio po ng ating kooperatiba ay hindi higit sa 25%. Ibig sabihin po nun, maganda talaga yung kondisyong pinansyal ng kooperatiba. At katulad din po ng isang requirement kanina dito sa individual na magsasaka, dapat po sumailalim sila sa pagsasanay at may experience sila sa proyektong pagpapalay. Kaugnay naman po dun sa time frame po or sa pagsusubmit ng kinakailangan dokumento, dapat po at sa pagproseso ng kanilang aplikasyon, dapat po complete po yung lahat ng documents na submit po lahat at
sa gayon po, tutugunan po yun ng aming mga account officers sa loob po ng 40 to 65 working days po ay meron na pong approval process na mangyayari at malalaman na po ng ating mga nag-apply ng loan kung sila po ay naaprubahan or hindi po. Or may kulang lang po silang mga requirements or may additional na documents na kailangan po silang isubmit para po mapatunayan yung kanilang aplikasyon po. So ayan mga karadyo agri, nalaman natin kung yung time frame ng ating pagpoproseso. Sir, meron lang po kaming tanong. Tama po sir, yung pagkakaintindi po namin na nakaka-apekto po sa pangungutang ang credit score po ng ating mga mangungutang na magsasaka. Tama po ba, sir? Tama po. Kasi po ang credit score, yun po yung nagsasabi po yung barometer kung kakayanin po na mabayaran ng mangungutang yung kanilang inuutang po. Kasi naka-reflect din po doon kung ano po yung mga naging experience nila before or kung nabigyan na po sila ng ganitong pasilidad or ganitong proyekto or ganitong pondo, paano po nila na implement or nasagawa yung ganung proyekto. Nakaka-apekto po yun sa credit score ng mga individual po natin at ng kooperatiba. Ayun. Sir, tinanong din po kasi to last episode with LBP naman po. Paano naman po kung good payer siya before pero nagkataon na this time is parang wala pa siyang pambayad. Ano po yung pwedeng gawin ng sir? Ng cooperative or ng individual. Meron po bang terms and conditions sa pagbabayad? Meron naman po. Pwede po, marami pong mga available na mga remedies or mga activities na pwedeng gawin po. Pwede po siyang i-structure, ibig sabihin po, either pahabain po yung loan or pwede naman pong iibahin yung terms niya ng payment. Kung dati po nagka-quarterly or nagka-annual po siya na amortization, pwede po natin gawing buwanan para mas maliit po. Tapos pwede po rin nating i-structure din po yung loan application nila na kung kailan po sila mag-aani, doon po malaki yung babayaran nila. Para po doon sa mga buwan o mga panahon na wala po silang ani or maliit po ang kanilang cash flow, hindi naman po ganoon kalaki ang kanilang babayaran. So, depende rin po talaga siya, case-to-case basis, kung ano po yung pangangailangan or yung kondisyon nung pagpapautang po. Ayan. Thank you so much po, sir, sa pag-clarify. Basta lalapit lang sila, sir, pupunta lang po sila sa DBP para makipag-usap, Pero syempre, ini-encourage po namin lahat po ng mangungutang na syempre to pay kung ano po ang terms and natin bago po tayo umutang, kasi mas maayos po talaga if good payer po tayo para sa susunod po kung mga ilangan po ulit tayo, andyan po si DBP para pautangin po ulit tayo. Hindi tayo mahihirapan na mangutang ulit kung kinakailangan natin. Ayun, sir. Ayun, sir, bukod po sa pagpapautang, sir, may kasama po ba itong capacity building or financial literacy programs para po matulungan yung mga magsasaka na maging responsable pong borrowers? May training po ba sila or seminar na pwede pong attendan? Ganun po. Meron po. May sinasagawa po kami mga agriculture development forum sa iba't ibang panig ng bansa po. Kaya din po sumasama rin po ang DBP sa mga events na pinapangunahan ng iba-ibang partner agencies tulad po ng Cooperative Development Authority, ng PhilMec po, at nitong nakaraan po yung PhilRise, na doon po ang DBP para magbigay ng suporta at ng tulong sa pagpapalawig ng programang ito. Maaari din po kayong lumapit o mag-inquire sa aming mga lending centers para po matulungan kayo na mapaliwanag sa inyo kung ano yung application process at kung ano yung mga requirements po sa pag-apply po ng loan. Ibahagi ko na rin po na meron din pong bagong programa ang DBP. Ito yung Magsasaka Mangingisda Training Opportunity for Rural Development or Matuto program. So, ito pong program na to, capacity building po to, naglalayo na matulungan talaga yung magsasaka natin sa pamamagitan ng seminars at ng trainings po para maging responsable po silang mga borrowers.
Yan, sakto mayroon pa lang yung bagong programa ang DBP. Magandang program para sa ating mga magsasaka. So, in line with this po, ilan na po kaya yung nakinabang sa programa po natin na ERCA RCEF po? Simula nang ito po ay mapatupad. Ano po din yung naging epekto po sa kanila production at kita po ng ating mga magsasaka? Opo, simula po nung nagsimula ng implementasyon noong 2019 hanggang sa ngayon po, meron na po tayong mahigit na 36,000 na individual na farmers na natulungan po under sa programa po ng RCEF. Kabilang na rin po dito yung mga 55 na kooperatiba na naka-avail po ng facility na to. Nakabenepisyo ng facility ng ERCA RCEF po sa buong bansa. So itong numero nito, patunay po talaga na marami po talagang natutulungan ang programa natin, yung RCEF, para mapabuti at mapaunlad ang buhay ng ating mga magsasaka. So marami na din po talaga ang lumalapit sa DBP yan kasi bukas palad po silang tumutulong sa ating mga magsasaka. Tama po. Malaking tulong din po talaga yung merong nagpapahiram sa ating mga farmers na pera dahil hindi naman natin alam yung kita talaga nila. I mean, hindi ganun siya ka-stable. Tsaka hindi natin alam kung kailan nila kakailanganin, di ba, partner? Oo. Ayan. Lalo na yung Philippines pa naman ay maraming bagyo, ganun. Which is hindi natin inaasahan na makaka-apekto sa production at kita ng ating mga magsasaka. Kaya andyan po ang DBP para sumuporta po sa atin, para tumulong kung kinakailangan po. Ayun, sir, bilang last question po, ano naman po yung mga plano ng DBP para lalo pa pong mapabuti at mapalawak ang programang ito sa mga susunod pang taon? Ayan. Opo. Continuous po yung efforts ng DBP na palakasin po ang aming marketing efforts para sa gayon po mas marami pa po ang matulungan ng programang ito na magsasaka maka-avail ng programang ito. At nagpapasalamat po kami sa imbitasyon ng Usapang RCEF at ng PhilMec para po mapalawig pa yung mga activities na ginagawa ng DBP tungkol sa programa ng ERCA RCEF. At malaking instrumento po itong programa niyo po sa gayon ay malaman ng lahat ng may ganito po talagang programa ang gobyerno at continuous po ang implementasyon nito at talagang yung mga natutulungan po nito, yung mga beneficiary po nito ay ito yung ating mga magsasaka. Kasi po sama-sama tayo dito sa implementing agencies na magtutulungan o patugunan ang pangangailangan ng ating mga minamahal na magsasaka po. Siyempre maraming salamat din po sir sa pagtanggap po ng imbitasyon upang maipahayag o maipresenta po kung ano po yung programa ng DBP para sa ating mga magsasaka, which is talagang makakatulong sa kanila, partner. Kasi yun nga sinasabi natin na hindi natin alam kung kailan nila kakailanganin ng tulong, and andyan ang DBP para tulungan sila kapag kinakailangan. Tama po kayo. Ayan. At yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ni Sir Jericho. Ayan. Sana po ay nakapag-take down notes kayo mga karadyo agri dahil para malaman po natin na meron po tayong katulong sa pagsasaka. Ayan. Tama. Ayan. Wag po muna kayo aalis at atin po munang panonoorin ang boses ng magsasaka. Po si Gregorio Ramos Jr., chairperson po ng Nagilian Irrigator Service Association. Nag-request po kami ng makinarya sa RCEF ng rice harvester, na 4-wheel tractor, riding type rice transplanter at saka itong walk behind transplanter. Lahat po ng nakuha naming mga makinarya, yun po ang ibinibigay naming serbisyo sa lahat ng mga kasama namin. Nagsimula akong maging membro ng asosasyon namin mula noong 1981. Noon, traditional farming ang ginagawa namin. Inaabot kami ng buwan. Nung dumating itong mga makabagong makinarya,
malaki na ang natitipid namin, lalong-lalo na sa gastos. At lumaki na rin ang profit namin sa pagbibinta ng mga palay. Yung wala pang kagamitan ng natural na pamaraan ng pagtatanim noon, talagang mahirap. Noong itong may mga gamit na sa bukid ng makabagong makinarya, gumaan ng malaki, lahat gumaan, kumita, at hindi na masyadong nahirapan yung farmer. Noong traditional pa ang aming ginagamit, sa isang hektarya kumikita lang kami ng kulang-kulang na 10,000 sa isang hektarya. Ngayong mayroon ng RCF, ma'am, kumikita na kami ng triple. Ang prinsipyo kasi ng opisina namin, ipinamigay itong makinarya na ito, kaya kukunti lang yung kinukuha naming upa sa kanila. Kasi gusto rin naming maranasan nila yung bigay ng RCF sa amin na maitulong din sa mga magsasaka, kaya mas bilib sila sa RCF. Kaya laking pasasalamat namin sa mga biyayang nanggaling sa RCF, sa PhilMec at sa ating gobyerno. Nakatulong sa akin ang RCF dahil sa ating mga anak nakapagtapos sila. Maraming salamat sa RCF program dahil sa kanila natulungan kami lahat. Sana tuloy-tuloy lang ang programa ng PhilMec at makakuha pa kaming ng makabago pang additional na gamit. Bawat magsasaka, sabay-sabay arangkada. Aangat sa tama at makabago makinarya. At yan po ang mga beneficiaries na nakatanggap ng makinarya po. Nawa po ay makatulong po ang mga makinaryang ito para mas mapalago po ang inyong ani at kita. Ayan. Nais po naming magpasalamat muli kay Sir Jericho sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon sa ating mga listeners at viewers. Ayan. Andyan pa ba si Sir Jericho? Ayan, baka meron nakalimutan kasi si Sir Jericho na i-shout out o batiin. Sir, hello po. Ayan, para baka sir, baka magtampo sir. Ang ating mga friends and families po sir. Opo, nakalimutan ko po baka hindi ako makauwi. Papatiin ko lang yung misis ko. At yung anak ko si Agatha at saka si Aya. Ayan, hello po. Good morning po. Good morning po. So, thank you po sir sa pagtanggap po ulit ng aming imbitasyon bilang maging bahagi ng usapang RCF po. Ayan. At maraming salamat po ulit. Ayan. At dito po nagtatapos ang episode tungkol sa tungkulin ng DBP sa RCF 2.0 kasama si Sir Jericho ng DBP. Yan, maraming salamat po sa lahat na nakinig, tumutok sa episode po natin ngayon. Lagi po sana kayong tumutok din, makinig on air and online at maging updated sa RCF Mechanization Program po. Ayan, hanggang sa susunod, ako po muli si Gian. At ako naman po si Carl. Laging tatandaan na sa RCF Mechanization Program ng PhilMec, may makinarya kang maaasahan. Ito ang usapang RCF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya.